Magandang araw. Ngayon ay ating masasaksihan ang isa na naman kwento na tiyak ay magpapatindig ng inyong balahibo. Samahan niyo akong siyurin ang mundo ng misteryo at kababalaghan. Ang kwentong aking itatampok ay tungkol sa isa sa pinakatanyag at pinakakinakatakutan. Ang tiktik. Ang kwentong aking isasalaysay ay pinamagatang Ang Bantay ng Semana Santa, Kwento ng Tiktik. Si Lira ay isang dalagita na nakatira sa isang maliit at payapang baryo sa probinsya. Ang kanilang baryo ay napapaligiran ng malawak na kagubatan na mayaman sa iba't ibang uri ng halaman at hayop. Ngunit sa kabila ng kagandahan ng lugar, may mga kwento ng kababalaghan na palaging umiikot sa kanilang komunidad. Ang pinakakinatatakutan sa lahat ay ang mga kwento tungkol sa tiktik, isang nilalang na sinasabing kayang magbago ng anyo at pumapatay ng mga sanggol sa sinapupunan ng mga ina. Isang gabi, habang papalapit na ang Semana Santa, nagkaroon ng isang malaking bagyo. Ang kalangitan ay tila pinunit ng mga kidlat at ang ulan ay parang bumabagsak na tubig mula sa balde. Ang mga residente ng baryo ay nagkukulong sa kanilang mga bahay, nagbabaka sakali na ligtas silang makakatulog sa gitna ng delubyo. Si Lira ay kasama ng kanyang mga magulang at kapatid sa kanilang kubo. Habang sila'y nagkukumpol sa iisang silid, isang kakaibang tunog ang umalingaw-ngaw sa labas. Tok, tok, tok. Ang marahang katok na pumapalo sa pintuan ng kanilang bahay. Nagkatinginan ang pamilya ni Lira. Wala silang inaasahang bisita sa ganitong oras at lalo na sa gitna ng bagyo. Lumakas ang katok, tila ba nagmamadali ang nagpaparamdam. Tok, tok, tok. Ama, sino po kaya yon? Tanong ni Lira na halatang kinakabahan. Walang ibang tao ang maglalakas loob na maglakad sa ganitong bagyo, sagot ng kanyang ama. Mag-ingat kayo at huwag basta-basta magbukas ng pinto. Habang lumalapit ang kanyang ama sa pintuan, nagdasal si Lira at ang kanyang ina para sa kanilang kaligtasan. Binuksan ng kanyang ama ang maliit na bintana sa tabi ng pinto upang silipin kung sino ang kumakatok. Nakakita siya ng isang matandang babae, basang-basa, at tila hirap na hirap. Tulungan niyo po ako, ang pagsusumamo ng matanda. Nawawala ako at hindi ko alam kung saan ako pupunta. Sa awa, binuksan ng ama ni Lira ang pinto at pinapasok ang matanda. Pinaupo nila ito malapit sa apoy at binigyan ng tuyong damit at mainit na sopas. Habang umiinit ang katawan ng matanda, napansin ni Lira ang kakaibang titig ng babae. Ang mga mata nito ay tila may itim na apoy na nagliliyab. Hindi siya tao, bulong ni Lira sa kanyang ina. May masama akong pakiramdam sa kanya. Huwag kang mag-alala, anak. Baka dala lang ng gutom at pagod ang kanyang hitsura, sagot ng kanyang ina. Ngunit habang tumatagal, lalong nagiging malikot ang pakiramdam ni Lira. Biglang may narinig silang pag-ingit ng sahig sa itaas. Tumindig ang balahibo ni Lira. Naisip niyang puntahan ang kanyang mga kapatid na natutulog sa itaas. Nang makarating siya sa kanilang silid, nakita niya ang isang anino na nakatayo sa tabi ng bintana. Lira, anong ginagawa mo dito? Tanong ng kanyang kapatid na si Nico na kakagising lang. May tao ba dito kanina? Tanong ni Lira.
Wala naman, sagot ni Nico, pero nakikita rin ang takot sa kanyang mga mata. Bumalik si Lyra sa ibaba at nakita niya ang matanda na nakatitig sa kanya ng malalim. Alam ko kung sino ka, bulong ng matanda. Huwag kang matakot, Lyra. Hindi ako makakasakit. Paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Tanong ni Lyra na nag-aalangan. Alam ko ang lahat ng tao sa baryong ito, sabi ng matanda. At alam ko rin ang panganib na nagbabanta. Nagsimulang magkwento ang matanda tungkol sa tiktik, isang nilalang na nagmula sa malalim na kagubatan. Ayon sa kanya, ang tiktik ay hindi simpleng halimaw kundi isang espiritu ng kagubatan na nagpapakain sa takot at kalungkutan ng mga tao. Sinabi ng matanda na nagbabalik ang tiktik tuwing Semana Santa upang maghanap ng mga biktima. Nakaramdam ako ng presensya ng tiktik ngayong gabi, sabi ng matanda. Kaya ako naparito, upang kayo ay babalaan. Biglang nagkaroon ng malakas na tunog mula sa bubungan. Tok, tok, tok. Napatingin ang lahat sa kisam. Tumayo ang ama ni Lyra at kumuha ng itak. Kailangang siguraduhin nating ligtas ang lahat, sabi niya. Sumunod sila sa tunog at natagpuan ang isang malaking itim na ibon sa ibabaw ng bubong. Ang ibon ay may kakaibang pulang mga mata at tila ba nagmamasid sa kanila. Alam ni Lyra na ito na ang tiktik na kanilang kinatatakutan. Nagdasal ang kanyang ina at nag-alay ng kandila at bulaklak sa altar ng kanilang bahay. Habang ginagawa ito, biglang bumagsak ang ibon at nag-anyong tao. Isang matandang lalaking may maitim na balat at matalim na mga kuko. Ang inyong takot ang nagpapalakas sa akin, sabi ng tiktik. Pero ngayong alam nyo na ang aking anyo, huli na ang lahat para sa inyo. Nagtangka ang ama ni Lyra na sugurin ang tiktik, pero mabilis itong umilag at biglang naglaho. Ang matanda ay nagdasal at humarap sa pamilya ni Lyra. Hindi pa huli ang lahat, sabi niya. Ang pagmamahal at pananalig nyo sa isa't isa ang inyong magiging sandata. Nagkaisa ang pamilya ni Lyra sa isang taimtim na panalangin. Nang bumalik sila sa altar, nakita nilang nasunog na ang kandila at naglaho na ang bulaklak. Ngunit naramdaman nilang lumalakas ang kanilang loob. Mula noon, naging masigasig ang pamilya ni Lyra sa pagdarasal at pagpapanatili ng kanilang samahan. Ang kwento ng tiktik ay patuloy na umiikot sa baryo, ngunit sila ay handa na. Alam na nilang ang tunay na laban ay nasa kanilang mga puso at pananampalataya. At sa bawat Semana Santa, palaging may nagbabantay, naghihintay, at handang harapin ang anumang panganib na dala ng gabi.